Umalog ang tiyan ni Ara. Isang mabining sipa mula sa kanyang sinapupunan. Humawak siya sa malaking tiyan niya. Pilit na ngumiti. Kahit na ang nangiti ay hindi man lang umabot sa malungkot niyang mga mata. Nakakulong siya sa kanyang silid tulugan. Isang ginintuang hawla sa loob ng mansyon ng mga na parang isang palasyo. Ang mga kurtinang seda ay nagpapahiwatig ng kanyang kayamanan, ngunit ang mga pader ay tila nagpapaliit, humihigpit sa bawat hininga. Isang butil ng luha ang unti-unting dumaloy sa pisngi ni Ara, basa at malamig. Muling sumipa ang kanyang sanggol na tila nagsasabi, "Andito ako, Mama. Huwag kang susuko." Tumingin si Ara sa labas ng bintana, sa perpektong hardin na tila walang bahid ng anumang problema. Ngunit alam niya, sa ilalim ng lahat ng ganda ay ang dilim na nagkukubli. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Alex. Bumilis ang tibok ng puso niya, parang kabayo na tumatakas mula sa apoy. Ang kanyang tiyan ay parang pinilipit, kahit na wala naman siyang ginawang masama. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Alex doon, matangkad at matikas, perpekto sa kanyang mamahaling suit. Ang nangiti niya ay kumikinang, ngunit walang init, parang sikat ng araw sa isang malamig na umaga. "Mahal ko, andito na ako," sabi niya, at ang boses niya ay parang musika, ngunit para kay Ara, ito ay simula ng bangungot. Hinalikan niya ang noo ni Ara, ngunit hindi man lang naramdaman ni Ara ang pagmamahal. Ito ay isang halik na puno ng pagmamay-ari, hindi pag-ibig. "Kumusta ang araw mo, mahal ko? Sana ay wala kang ginawang ikagagalit ko," dagdag niya, at doon nagsimula ang laro. Ang laro ng pagpaparamdam sa kanya na siya ay may kapintasan, kahit na wala naman. Ang laro ng pagpaparamdam sa kanya na siya ay kailangan niyang sundin ang bawat utos ni Alex. "Ayos lang po, Alex." Pilit na ngumiti si Ara, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. "Mabuti," Alex said at umupo sa isang sofa. Kinuha ang kanyang tablet. "Mayroon akong importanteng meeting mamaya. Hindi ko kailangan ng anumang abala." Bumalik si Ara sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niya ang ibig sabihin nito. Anumang maling galaw, anumang maling salita, ay magkakaroon ng katumbas. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Nang hawakan niya ang baso sa mesa, bigla itong nadulas sa kanyang kamay. Nabagsak ito sa marmol na sahig at nagkalat ang mga piraso ng salamin. Tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang tunog ng nabasag na baso ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Inangat ni Alex ang kanyang ulo at ang perpektong ngiti sa kanyang muka ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. "Ara," mahina niyang sabi, ngunit ang tinig niya ay puno ng pagbabanta. "Alam mong ayaw ko sa anumang kapabayaan sa bahay na ito." Napayo ko si Ara. "Papatawad, Alex. Hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya?" Alex laughed. Isang tunog na parang basag na salamin din. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat? Kahit isang baso lang, Ara, nagpapakita ito ng iyong kakulangan." Nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. "Wala kang kwenta!" sigaw niya, at ang boses niya ay parang kidlat sa kanyang tainga. "Kahit isang simpleng gawain ay hindi mo magawa ng tama. Paano ka pa magiging isang mabuting ina sa anak natin?" Hindi umimik si Ara. Ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, mainit at masakit. "Huwag mong kalimutan, Ara," Alex continued. Lumapit sa kanya. "Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Ang bahay na ito, ang mga damit mo, ang pagkain sa hapagkainan, at inaasahan ko ang pasasalamat at pagsunod, hindi ang mga kapabayaan na ito." Napaluhod si Ara. Ang mga kamay ay sumasapos sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ng kanyang anak mula sa galit ng kanyang ama.
Ngayon, linisin mo yan, Alex commanded. Bumalik sa kanyang upuan na tila walang nangyari. At huwag mong kalimutan, meron pa tayong bagong katulong na darating ngayon. Ayaw kong makita niya ang kalat na ito. Masisira ang imahe natin. Nagsimulang pulutin ni Ara ang mga basag na salamin. Ang bawat piraso ay parang dinudurog ang kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang tunog ng busina ng isang sasakyan. Isang itim na van ang pumasok sa bakuran. Mula dito ay bumaba ang isang babae. Matangkad, may matigas na tindig, at nakasuot ng simpleng uniforme ng katulong. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay matalas. Tila mayroong lalim na hindi mo kayang basahin. Ito si Reyna, ang bagong katulong. Naglakad siya papasok sa bahay at ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Ara, na nakaluhod sa sahig. Pilit na pinupulot ang mga basag na salamin. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Sa loob ng mga mata ni Reyna, tila mayroong isang kakaibang pag-unawa. Ngunit mabilis itong nawala. "Magandang araw po, ma'am," sabi ni Reyna at yumuko kay Alex. "Ako po si Reyna, ang bago ninyong katulong." Hindi umimik si Ara. Patuloy sa pagpulot ng mga salamin. Naramdaman niya ang kakaibang presensya ni Reyna, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ito. Ngumiti si Alex. "Magandang araw, Reyna. Sana ay maging mahusay ka sa iyong trabaho at sana ay mas maayos ka kaysa sa iba." Hindi sumagot si Reyna. Yumuko lang ulit. Kinabukasan, habang abala si Reyna sa paglilinis ng opisina ni Alex, narinig niya ang boses ni Alex sa telepono. "Oo, ang lahat ay handa na," sabi ni Alex. "Hindi ko hahayaan ang anumang pagkakamali. Kailangang perpekto ang lahat. Hindi ko kailangan ng anumang abala mula sa kanya o sa sino man. Ang lahat ay dapat kontrolado." Napahawak si Ara sa kanyang tiyan. Ang tinig ni Alex ay puno ng pagbabanta. Para kanino ang paghahanda na ito? At ano ang pagkakamali na hindi niya hahayaan? Isang malamig na kaba ang bumalot kay Ara. Parang may isang bagay na malaki at madilim ang papalapit. At siya ay wala nang magawa. Isang sulyap lang kay Ara at alam na ni Reyna. Ang kanyang mga mata, kahit anong pilit na itago, ay sumisigaw ng takot. Ang bawat paggalaw niya ay tila may pag-iingat, na para bang naglalakad siya sa basag na salamin sa buong buhay niya. Ito ang tipo ng pagdurusa na hindi naririnig sa balita. Dahil ito ay nakatago sa likod ng malalaking pader at mamahaling mga kurtina. Pagkatapos niyang maglinis sa sala at makita ang nabasag na baso na pinupulot ni Ara, dumiretso si Reyna sa kanyang silid. Isang maliit, malinis na kwarto na matatagpuan sa likuran ng bahay. Malayo sa mga pangunahing bahagi ng mansyon, sinigurado niyang sarado ang pinto bago kinuha ang kanyang gamit mula sa isang nakatagong bulsa sa ilalim ng kanyang bagahe. Maliliit na microcamera, halos hindi nakikita ng mata, at isang device para sa audio recording. Ang bawat galaw niya ay mabilis at tiyak, resulta ng taon ng pagsasanay. Maingat niyang inilagay ang isa sa ilalim ng isang sining sa sala, nakatago sa likod ng frame. Isa pa sa ibabaw ng bookshelf sa study room ni Alex na tila isang palamuti. At ang pinakahuli, sa loob ng isang potted plant sa dining area na may bahagyang pagkakakubli ng mga dahon. Ang lahat ng ito ay konektado sa isang secure na network na direktang nagpapadala ng data kay Detective Marcos. Habang inilalagay niya ang camera sa dining area, nakita niya si Ara na naglalakad sa hardin, malungkot na nakatingin sa malayo. Isang buntis na babae na dapat ay masaya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Isang matalim na sakit ang tumama sa dibdib ni Reyna. Isang alaala ang biglang bumalik. Ang mga mata ni Ella, ang kanyang kapatid na babae, ay ganoon din. Malungkot, walang buhay, punong-puno ng takot.
Naalala niya ang mga pasa sa braso ni Ella, ang pilit ng ngiti na laging hindi umabot sa mga mata nito. Naalala niya ang huling tawag ni Ella, ang pabulong na sigaw, bago tuluyang nawala ang linya. At pagkatapos, ang balita, ang aksidente. Iyon ang nagtulak kay Reyna na maging pulis, ang nagtulak sa kanya na maging isang undercover agent para walang ibang Ella na magdusa, para makamit ang hustisya na hindi nakuha ng kanyang kapatid. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang luha. Hindi siya pwedeng magpadala sa damdamin. Ito ay isang misyon. Nagring ang kanyang earpiece. Reyna, kumusta ang unang araw? Ang boses ni Detective Marcos. Nailagay na ang lahat ng devices, sir. Sagot niya, habang patuloy na naglilinis ng dining table. Malinis ang mga pader, walang sign ng pagdududa. Mabuti. Ano mang nakita mo sa bahay? Tanong ni Marcos. Ang biktima, si Ara, ay nasa ilalim ng matinding emosyonal na pang-aabuso. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Sabi ni Reyna, hindi nagbibigay ng anumang personal na damdamin sa kanyang boses. Ang suspect, si Alex, ay perpekto sa panlabas, ngunit ang kontrol niya kay Ara ay kitang-kita. Narinig ko siyang magsalita sa telepono tungkol sa paghahanda at walang pagkakamali. Expected na yan kay Alex Sai, sagot ni Marcos. Ang boses niya ay naging seryoso. Hindi ito ang unang beses na nakita namin ang kanyang modus. Malakas ang koneksyon niya sa politika at negosyo. Kailangang perpekto ang ebidensya, Reyna. Isang maling galaw at babalik tayo sa simula. Nauunawaan ko, sir, Reyna said. Mag-ingat ka, Marcos reminded her. Si Alex ay hindi lang mapanlinlang, delikado rin siya. Mayroon siyang madilim na nakaraan na ayaw niyang malaman ng publiko. Nabalitaan na natin na mayroon siyang binayaran para manahimik ang isang kaso ng hit and run. Ilang taon na ang nakalipas. May tinatago siyang mas malaki pa. Mas malaki? Nagtatakang tanong ni Reyna. Hindi natin alam kung ano pa, kaya kailangan nating malaman ang lahat. Marcos said, tandaan, Reyna, ang misyon na ito ay hindi lang para kay Ara. Para ito sa lahat ng biktima na hindi nakakuha ng hustisya. Opo, sir. Matapos ang tawag, nagpatuloy si Reyna sa kanyang trabaho. Nililinis niya ang silid-tulugan ni Ara. Maingat na inaaral ang bawat sulok, bawat detalye. Nakita niya ang mga damit ni Ara na mamahalin ngunit tila walang buhay. Ang mga palamuti ay magagara, ngunit walang personal na ugnayan. Parang isang display room, hindi isang tahanan. Nasa gilid ng kanyang kama ang isang maliit na jewelry box. Binuksan niya ito at nakita ang iba't ibang uri ng alahas, ginto, perlas, diamante. Lahat ay nagkikinang. Ngunit may isang bagay ang umagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng lahat ng mamahaling alahas ay isang lumang silver bracelet na may maliit na lockets. At sa ilalim ng bracelet, bahagyang nakalabas, ay isang manipis na benda. Kinuha niya ang bracelet at maingat na inilabas ang benda. Doon niya nakita isang matandang peklat sa pulso ni Ara. Manipis ngunit malalim, na tila isang guhit na pinilit na itago sa ilalim ng balat. Hindi ito mukhang aksidente. Ito ay tila gawa ng sinasadya. Isang marka ng pagdurusa na mas malalim pa sa pisikal. Napahigpit ang hawak ni Reyna sa silver bracelet. Ang peklat ay tila nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng sakit, ng pagkawala, at ng pagnanais na makatakas. Napatingin siya sa paligid, sa mamahaling silid. Ang ginto, ang perlas, ang diamante. Ang lahat ng ito ay hindi nakatago sa katotohanan. Ang peklat na yon ay isang paalala. Ito ay hindi lang isang kaso ng pang-aabuso. Ito ay isang kaso ng pagwasak ng kaluluwa. Hinawakan ni Ara ang peklat sa kanyang pulso, bahagyang nakatago sa ilalim ng manggas ng kanyang mahabang damit. Ang peklat na yon ay parang isang lihim na tinatakpan ng buong mansyon.
Isang paalala ng isang gabing puno ng luha at desperasyon, kung saan ang sakit ay tila walang katapusan. Nakita niya ang bagong katulong, si Reyna, na abala sa paglilinis ng kanyang silid. Ang mga mata ni Reyna ay tila may kung anong nakikita, kung anong nararamdaman, na hindi niya kayang basahin. Iba siya sa lahat ng katulong na dumaan sa mansyon na ito. Mas tahimik, mas maingat, ngunit mayroong kakaibang talas sa kanyang mga tingin. Hindi na niya matandaan kung kailan huling nakita ang sarili niya sa mga mata ng ibang tao na walang paghusga o takot. Ang mga mata ni Reyna ay nagbibigay sa kanya ng isang kurot ng pag-asa, isang napakaliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Bumaba si Ara sa library, pilit na inilalayo ang sarili sa bigat ng kanyang mga iniisip. Nagsimula siyang maghanap ng libro, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip, humahawak sa isang lumang kahon sa likod ng mga libro. Kinuha niya ito. Ito ay isang kahon ng mga lumang gamit na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ay nakita niya ang kanyang lumang sketchpad na puno ng mga drawing na ginawa niya noong dalaga pa siya. Mga larawan ng mga bituin, mga bulaklak, mga abstract na hugis na nagpapahayag ng kanyang kalayaan. Binuksan niya ang sketchpad. Ang bawat pahina ay isang sulyap sa kanyang nakaraan, sa isang ara na puno ng pangarap at pag-asa. Naalala niya kung gaano siya kahilig magpinta. Gusto niyang maging isang sikat na pintor na ipinapakita ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ngunit ang pangarap na yon ay unti-unting namatay nang makilala niya si Alex. Hindi mo kailangan ng mga ganyang bagay, Ara, sabi ni Alex noon. Ang trabaho mo ay maging maganda, maging asawa ko, at maging ina ng mga anak natin. Iyan ang magpapasaya sa akin. At dahil sa pag-ibig niya noon kay Alex, pinaniwalaan niya ito. Inalis niya ang brush sa kanyang kamay at hinayaan ang kanyang mga pangarap na matulog. Ngayon, tiningnan niya ang isang drawing ng isang malungkot na babae na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Naalala niya na iginuhit niya iyon bago pa man niya makilala si Alex. Tila isang propesiya. Kinuha niya ang isang lapis at nagsimulang mag-sketch sa isang blankong pahina. Nais niyang iguhit ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig at ang mga guhit ay naging magulo, malabo, parang ang kanyang buhay ngayon. Narinig niya ang yapak ni Alex. Mabilis niyang isinara ang sketchpad at itinago sa ilalim ng kahon. Bumukas ang pinto ng library. Nakatayo si Alex doon at ang kanyang mga mata ay tila sinisiyasat ang bawat sulok ng silid. "Anong ginagawa mo dito, Ara?" tanong niya. At ang boses niya ay walang anumang init. Nagbabasa lang po, Alex," sabi ni Ara at pilit na kinuha ang isang random na libro. Lumapit si Alex sa kanya. "Hindi mo kailangan magtago ng anumang bagay sa akin, Ara. Alam mo, hindi ko gusto ang mga lihim." Tumingin siya sa mga kamay ni Ara. Pagkatapos ay sa kahon. Ara felt a chill run down her spine. Parang nabasa niya ang kanyang iniisip. "Ang mga lumang gamit na yan," Alex said, at kinuha ang kahon. Walang pakinabang. Dapat ay itapon na yan. Kinuha niya ang kahon mula sa mga kamay ni Ara at nilagay sa isang sulok na tila basurang walang halaga. Nagsimulang manginig si Ara. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang nakaraan, ay tila itinapon na rin kasama ng kahon na yon. "Dapat ay magpahinga ka na, Ara," Alex said. "Kailangan mong maging malusog para sa anak natin." Ngumiti siya, ngunit ang nangiti na yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Para kay Ara, ito ay isang paalala na ang kanyang katawan, ang kanyang pagiging ina, ay isang kagamitan lamang para kay Alex. Pagkatapos umalis ni Alex, napaupo si Ara sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha ay unti-unting dumaloy. Ang kanyang puso ay parang pinipiga.
Biglang bumukas ang pinto. Si Reyna. "Ma'am, kailangan niyo po bang kumain?" Tanong ni Reyna. Ang boses niya ay walang anumang emosyon. Umiling si Ara. "Wala akong gana." "Kailangan niyo po kumain para sa inyong anak." Reyna insisted at lumapit sa kanya. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at inabot kay Ara. Ngunit sa pag-abot niya, biglang nadulas ang baso sa kamay ni Ara. Hindi naman ito nabasag, ngunit tumapon ang tubig sa sahig. "Papatawad," Ara whispered, at pilit na kinuha ang baso. Kinuha ni Reyna ang baso at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang punasan ang tubig sa sahig. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Reyna ay nagpakita ng isang bagay na matagal nang nawala sa buhay ni Ara. Hindi ito awa, hindi ito takot, ngunit isang uri ng pag-unawa, isang koneksyon. Sa isang iglap, tila sinabi ng mga mata ni Reyna, "Hindi ka nag-iisa." Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang tiyan. Ang kislap ng pag-unawa sa mga mata ni Reyna ay parang isang spark, isang napakaliit na apoy sa gitna ng madilim na gabi. Pagdating ng gabi, narinig ni Ara ang pagtawag ni Alex. "Ara, mayroon akong sorpresa para sa'yo," sabi niya, at ang kanyang boses ay tila masaya. Bumaba si Ara sa sala. Nakatayo si Alex doon. Hawak ang isang bagong cellphone. "Dahil alam kong nasira ang luma mong cellphone, binilhan kita ng bago," Alex said, at iniabot ang cellphone kay Ara. "Masiyahan ka. Ngayon ay mas madali mo nang makikipag-ugnayan sa akin." Ngumiti siya. "Salamat, Alex." Ngunit sa loob, alam ni Ara na ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang bagong tanikala. Isang bagong paraan para kontrolin siya. Alam niya ang mga app na ginagamit ni Alex para masubaybayan ang bawat galaw niya. Nasa kama na si Ara nang marinig niya ang tunog ng isang notifikasyon sa kanyang lumang cellphone. Ang cellphone na inakala ni Alex na nasira at itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Magtiwala ka, hindi ka nag-iisa." At sa ilalim ng mensahe ay isang larawan, malabo. Ngunit kitang-kita niya ang silid tulugan niya, ang kanyang sarili na nakaupo sa kama, at si Alex na nakatayo sa harap niya. Ang kamay ay nakataas, tila galit. Ang larawan na yon ay isang patunay na mayroong nakakakita. Isang malamig na kaba ang bumalot kay Ara. Sino ang nagpadala ng mensahe na ito? Ngunit kasama ng kaba ay isang bagong uri ng apoy. Isang apoy ng pag-asa. Nakita ni Reyna ang munting kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ara nang magkasalubong ang kanilang mga tingin. Isang senyas. Ang mensahe ay nakarating na. Ngayon, ang tunay na laro ay nagsisimula. Kinabukasan, habang naglilinis sa kusina, nakita ni Reyna si Ara na naglalakad sa hardin. Sa pagkakataong ito, hindi na lang basta malungkot ang kanyang mga mata. Mayroon ng bahagyang kislap ng pagtatanong, ng paghahanap. Alam ni Reyna na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pagkatapos ng tanghalian, nang umalis si Alex para sa kanyang importanteng meeting, nagpasya si Reyna na oras na para sa susunod na hakbang. Kailangan niyang i-access ang main server ng security system ni Alex para makakuha ng mas detalyadong footage at audio recordings. Alam niyang nasa office ni Alex ang central control. Naglakad siya patungo sa opisina. Ang bawat hakbang ay maingat at sinasadya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng bahagya, ngunit ang kanyang isip ay kalmado. Ito ang kanyang teritoryo. Pinihit niya ang doorknob, nakalak. Tulad ng inaasahan, kinuha niya ang isang manipis na tool mula sa kanyang bulsa at sa loob ng ilang segundo, walang ingay.
bumukas ang pinto. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto sa likod niya. Ang opisina ni Alex ay malaki at malamig. Punong-puno ng mamahaling kagamitan at mga libro na tila hindi naman binabasa. Sa gitna ay isang malaking executive desk at sa likod nito ay isang cabinet na gawa sa dark wood. Alam niya na doon nakatago ang server. Inilabas niya ang kanyang laptop mula sa kanyang bagahe, mabilis na ikinabit sa system. Nagsimula siya ng mag-download ng mga files. Ang proseso ay medyo matagal dahil sa dami ng data. Habang naghihintay, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga portrait ni Alex sa pader, ang kanyang mga mata, ay tila nakatingin sa kanya. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Biglang narinig niya ang tunog ng sasakyan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Masyado pang maaga para bumalik si Alex. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Pinatay niya ang laptop at mabilis na isinilid sa kanyang bagahe. Ngunit hindi pa siya nakakakuha ng sapat na data. Narinig niya ang yapak ni Alex na papalapit sa opisina. Wala na siyang oras para itago ang laptop sa kanyang bagahe. Agad siyang nagkunwari na naglilinis ng shelves na tila naghahanap ng alikabok sa mga libro. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Bumukas ang pinto. "Reyna?" Ang boses ni Alex. Malamig at matalim. Lumingon si Reyna. Ang kanyang muka ay walang anumang emosyon. "Sir Alex, nandito po ako para linisin ang inyong opisina." Nilapitan siya ni Alex. "Hindi ko sinabi sa'yo na linisin ang opisina ko ngayon." "Pasensya na po, sir. Nakita ko po na medyo may alikabok ang mga shelves, kaya naisipan kong linisin." Reyna explained. Ang kanyang tinig ay kalmado at profesional. Sinuri ni Alex ang kanyang mga mata. Tila sinusubukan na basahin ang kanyang iniisip. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila mayroong kakaibang pagdududa. "Mabuti," Alex said. "Siguraduhin mong perpekto ang lahat. Ayaw kong makita ang anumang kapabayaan sa aking opisina." "Opo, sir." Nang talikuran siya ni Alex at umupo sa kanyang desk, nakahinga si Reyna ng maluwag. Ngunit alam niyang delikado na ang sitwasyon. Nakita ni Alex ang kanyang laptop sa gilid ng mesa. "Ano yan?" Alex asked. Ang kanyang mata ay nakatitig sa laptop. Mabilis na kinuha ni Reyna ang laptop. Ito po ba, sir? Ito po ang ginagamit ko para sa mga online course. Nag-aaral po ako ng housekeeping management." Tinaasan siya ng kilay ni Alex. "Housekeeping management? Interes, no?" He smiled, but it was a cold, calculating smile. "Siguraduhin mong hindi ka nagkukulang sa iyong trabaho dahil sa iyong mga online course." "Opo, sir." Nang umalis si Alex, mabilis na umalis si Reyna sa opisina. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat. Nagring ang kanyang earpiece, si Marcos. "Reyna, ano ang nangyari? Nawalan ng connection ang feed mo sa opisina," Marcos asked. "Napakabagal ng download, sir. Biglang bumalik si Alex. Muntik na akong mahuli," Reyna said. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Naging suspetyoso na siya. "Naintindihan ko," Marcos said. "Kailangan mong mag-ingat, Reyna. Mukhang nakaramdam na si Alex. Mayroon akong impormasyon para sa'yo. Nakuha namin ang lumang police report tungkol sa hit and run case ni Alex." "Ano ang nakita ninyo, sir?" Ang biktimang namatay sa aksidente ay isang babae, isang dating empleyado sa isa sa mga kumpanya ni Alex, Marcos revealed. At ang pulis na humawak sa kaso ay biglang nag-retire matapos ang insidente. Malakas ang pakiramdam namin na mayroong binayaran si Alex para takpan ang kaso. Ngunit ang mas nakakapagduda, Reyna, ay ang report ng pathologist. "Ano po iyon, sir?" "Ang babae ay buntis ng mamatay," Marcos said. At ang boses niya ay naging seryoso. At ang kanyang tiyan ay tila pinilit na alisin ang laman. Parang merong pilit na inilabas na bata. Nanlaki ang mga mata ni Reyna.
Isang buntis na babae. Pinilit na alisin ang laman ng kanyang tiyan. Isang malamig na kaba ang bumalot kay Reyna. Hindi ito isang simpleng hit and run. Ito ay isang bagay na mas malalim. "Sir," Reyna whispered, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Paano kung ang nakaraan ni Alex ay mas madilim pa sa inaakala natin? Paano kung ang koneksyon niya sa mga buntis na babae ay mayroong kinalaman sa kanyang kasalukuyang sitwasyon kay Ara? "Iyan ang kailangan nating malaman, Reyna," Marcos said. "At sa tingin ko, ang sagot ay nasa loob mismo ng bahay na yan. Mag-ingat ka. Lalo na kay Alex, delikado siya. Kung ano man ang tinatago niya, malaki iyon." Hindi umimik si Reyna. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga salita ni Marcos ay nagbigay ng bagong takot at pagdududa. Bigla, habang nililinis niya ang cabinet sa silid tulugan ni Alex, mayroon siyang nakitang bahagyang nakabukas na compartment sa likod ng ilang libro. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay isang stack ng mga dokumento, medical records, at isang folder na may label na IVF. Kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mga resulta ng DNA test. Ang pangalan ni Alex Sai at isa pang pangalan. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang mga petsa. Ang mga petsa ay tila hindi tugma sa timeline ng pagbubuntis ni Ara. Hindi niya naisip na darating siya sa isang bagay na ganito. Isang bagay na mas nakakagulat kaysa sa anumang pang-aabuso. Hindi nawala sa isip ni Ara ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang larawan ni Alex na nakataas ang kamay ay nagpatunay na mayroon talagang nakakakita. Mayroong sumusubaybay. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanya. Isang pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa. Nagsimula siyang maging mas maingat, mas mapanuri. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita niya ang kakaibang paggalaw ni Reyna. Ang kanyang mga mata na laging nakamasid, ang kanyang mga kamay na laging abala sa paglilinis, ngunit tila may ibang ginagawa. Isang umaga, habang nag-iisa sila sa kusina, nagpasya si Ara na kumilos. "Reyna," mahina niyang tawag, habang nagpapanggap na naghahanda ng kanyang kape. Kung sakaling meron kang nakita o narinig na hindi maganda sa bahay na ito, sana ay huwag kang matakot magsalita." Hindi umimik si Reyna. Patuloy lang siya sa paglilinis ng countertop. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Ara ang bahagyang pagtigil ni Reyna. Alam kong mahirap. Ngunit minsan, ang paghahanap ng tulong ay ang pinakamahirap na hakbang. Patuloy ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo kailangan magdusa ng mag-isa. Dahan-dahang lumingon si Reyna. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Ara. At sa pagkakataong ito, walang anumang pagtatago. Puro pag-unawa. "Kung meron po akong nalalaman, ma'am," Reyna said. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. "Sisiguraduhin ko pong malalaman ninyo." Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Ito ay isang senyas, isang lihim na pag-amin. Sa loob ng ilang araw, naging mas madali ang kanilang komunikasyon. Sa pamamagitan ng maliliit na senyas, ng mga salitang may double meaning, nagsimulang magpalitan ng impormasyon sina Ara at Reyna. Ibinabahagi ni Ara ang kanyang mga takot, ang kanyang mga hinala, tungkol sa kontrol ni Alex. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago isang hapon. Kagagaling lang ni Ara sa ospital para sa kanyang check-up. Habang naghihintay siya sa sala, narinig niya ang boses ni Alex sa opisina na tila nagagalit. "Hindi ko hahayaan iyan. Walang sino man ang makakasira sa plano ko." Sigaw ni Alex. Biglang tumayo si Ara. Ang kanyang kaba ay umabot sa kanyang lalamunan. Ano ang plano na tinutukoy ni Alex? Dahan-dahan siyang lumapit sa opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya. Nakita niya si Alex na galit na galit. Hawak ang isang folder. Ang kanyang mukha ay puno ng galit.
Kailangan kong tiyakin na walang sino man ang makakaalam nito, Alex mumbled, at inilagay ang folder sa isang drawer sa kanyang desk. Nang talikuran ni Alex ang desk para kumuha ng alak, napansin ni Ara ang folder na nakalabas ng bahagya mula sa drawer. Ito ang parehong folder na nakita ni Reyna. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kailangan niyang malaman. Pagkatapos umalis ni Alex sa opisina, agad na pumasok si Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang drawer, kinuha niya ang folder. Ito ay may label na IVF, mga medical records, mga resulta ng DNA test. Nagsimulang basahin ni Ara ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang pangalan ni Alex Sai. Ang pangalan niya. At pagkatapos, ang resulta. Hindi tugma. Hindi tugma ang DNA ni Alex sa embryo na inilagay sa kanyang sinapupunan. Nabasag ang mundo ni Ara. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kasal, ang kanyang anak. Lahat ay isang kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mga sulat sa doktor, mga instruksyon, isang palit na sample. Pinlano ito ni Alex mula simula. Hindi niya ginusto ang kanyang sariling anak. Gusto niya lang ng isang anak na kontrolado niya. Isang paraan para kontrolin siya. Naramdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas malala pa kaysa sa pisikal na pang-aabuso. Ito ay isang pagtataksil ng kaluluwa. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Alex doon. Ang kanyang muka ay walang anumang emosyon. Nakita niya ang folder sa mga kamay ni Ara. "Ah, Ara," Alex said, at ang boses niya ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig. "Nakita mo na pala." Hindi umimik si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa likod ng luha ay isang bagong apoy. Apoy ng galit. Lumapit si Alex sa kanya. Kinuha niya ang folder. "Hindi mo na kailangang malaman ang mga detalye," Alex said. "Ang mahalaga, ang bata ay sa atin. At ikaw, Ara, ay akin. Hindi mo kailangang mag-isip ng anumang bagay na hindi ko pinahihintulutan." "Paano mo nagawa ito?" Ara whispered. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Paano mo nagawa ang ganitong klase ng pagtataksil?" "Taksil?" Alex laughed. Isang malamig at walang kaluluwang tawa. "Hindi ito pagtataksil, Ara. Ito ay pagkontrol. Kailangan kong tiyakin na ang lahat ay ayon sa aking kagustuhan. Ayaw kong magkaroon ng anumang bagay na makakasira sa aking imahe, sa aking plano." "Anong plano?" Ara asked. Ang kanyang tinig ay tumaas. "Ang planong gawin akong manika. Ang planong gamitin ang anak ko para sa iyong sariling kapakanan." "Masyado kang madrama, Ara," Alex said, at inilagay ang folder sa drawer. "Hindi mo naiintindihan ang bigat ng aking posisyon. Kailangan kong protektahan ang ating pamilya, ang ating pangalan." "Pamilya?" Ara laughed. Isang tawa na puno ng sakit. "Wala tayong pamilya, Alex. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang bata na ito, hindi ito sayo. At hindi mo ako kailanman minahal." Nanlaki ang mga mata ni Alex. Ang kanyang mukha ay naging galit. "Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat, Ara," Alex said. Ang kanyang tinig ay nagbabanta. "Kung susubukan mong gawin ang anumang bagay laban sa akin, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ang bata na yan, ang buhay mo. Walang sino man ang maniniwala sa iyo. Tandaan mo yan." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Ara. Ang kanyang mga luha ay natuyo. Ang kanyang mga mata ay naniningas. Ang takot na matagal nang nagkulong sa kanya ay napalitan ng isang matinding galit. Galit sa pagtataksil, galit sa kasinungalingan, galit sa lahat ng taon ng pagdurusa. Hindi na siya ang Ara na takot at mahina. Siya ngayon ay isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak, para sa kanyang sarili. "Hindi," Ara said.
Ang kanyang tinig ay matatag. Ikaw ang huwag kalimutan, Alex. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. At ang katapusan mo ay malapit na. Nilapitan siya ni Alex. Ang kanyang kamay ay nakataas. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, tiningnan siya ni Ara ng diretsahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon. Ang kanyang tiyan ay muling umalog. Isang malakas na sipa. Isang senyas. Hindi mo ako pailalabas sa bahay na ito, Ara said. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Lalabas ako ng may dangal. At ikaw, Alex, ay babayaran ng lahat ng ginawa mo. Nakita ni Reyna ang pagbabago kay Ara. Hindi na ang babaeng takot na takot at laging nakayuko ang kanyang nakita. Mayroong apoy sa kanyang mga mata, isang determinasyon na hindi mo inaasahan mula sa isang biktima. Alam na niya, sa sandaling iyon, na nakita na ni Ara ang katotohanan. Gabi na, tahimik ang mansyon, tanging ang tunog lang ng aircon ang naririnig. Naglilinis si Reyna sa kusina, naghihintay. Biglang pumasok si Ara, ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya sa paligid, sinisiguro na wala silang ibang kasama. Reyna, mahina niyang tawag. Kailangan nating mag-usap. Nagpatuloy si Reyna sa paglilinis, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok kay Ara. Nakita ko ang mga dokumento, Ara whispered. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas. Ang tungkol sa IVF. Napakunot ang noo ni Reyna, nagpapanggap na nagtataka. Anong IVF po, ma'am? Huwag kang magkunwari, Reyna, Ara said. Ang kanyang mga mata ay matalim. Alam kong alam mo. Ikaw ang nagpadala ng mensahe sa akin, di ba? Huminto si Reyna sa paglilinis. Lumingon siya kay Ara. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ma'am, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Hindi mo kailangan magtago pa sa akin, Ara insisted. Alam kong nagmamanman ka. At alam ko rin na may kinalaman ka sa mga kamera na nakita ko. Sino ka ba talaga? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tiningnan ni Reyna si Ara. Nakita niya ang paghamon sa mga mata nito, ang bagong lakas. Hindi na siya pwedeng magtago pa. Ako po si Reyna Santos, Reyna said. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang undercover agent mula sa National Bureau of Investigation. At nandito po ako para tulungan kayo, Ma'am Ara. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Gobyerno? Ara stammered. Para saan? Para po sa hustisya, ma'am, Reyna said. At inilabas ang kanyang ID. Matagal na po naming sinusundan si Alex Sai. At ngayon, meron na po kaming pagkakataon. Ibinahagi ni Ara ang lahat. Ang tungkol sa kasinungalingan ni Alex sa if, ang kanyang pagpaplano, ang kanyang pagtataksil, ang galit sa kanyang puso ay lumabas sa bawat salita. Pinakinggan ni Reyna ang bawat detalye, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang impormasyon ni Ara ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala at nagbibigay ng mas malaking larawan. Sir Alex ay, napakadelikado, ma'am, Reyna warned. Kailangan nating magplano ng maingat. Kung susubukan ninyo siyang direktang labanan, baka balikan niya kayo. Hindi na ako natatakot, Reyna, Ara said. Ang kanyang tinig ay matatag. Para sa anak ko, handa akong gawin ang lahat, ngunit kailangan ko ng tulong ninyo. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Reyna. Mabuti po, ma'am, dahil hindi po kayo nag-iisa. Kinontak ni Reyna si Detective Marcos. Sir, may update po ako. Reyna said, ang boses niya ay excited. Nalaman na po ni Ara ang tungkol sa IVF at handa na siyang makipagtulungan. Ganun ba? Marcos asked. Ang kanyang boses ay tila nabigla. Ito ay isang malaking balita, Reyna. Ngunit mas delikado na ngayon. Alam na ni Alex na may tinatago siya. Mas magiging agresibo siya. Nauunawaan ko po, Reyna said. Ngunit ngayon, mayroon na tayong kasama sa loob. Mas madali nating makukuha ang mga ebidensya.
Nagsimula silang magplano sa pamamagitan ng mga text messages na naka-encrypt at mga maliliit na papel na ipinapasa sa likod ng mga libro. Nagsimulang magpalitan ng impormasyon sina Reyna at Ara. Ara ang magbibigay ng impormasyon tungkol sa schedule ni Alex sa mga lugar na pinagtataguan niya ng importanteng dokumento. Reyna naman ang magsasabi kung paano kukunin ang mga yon nang walang nakakaalam. Ma'am, kailangan nating kumuha ng mga dokumento mula sa safe sa opisina ni Sir Alex, Reyna instructed. Mga bank statements, legal documents, at ang kopya ng IVF records. Paano ko gagawin yon, Reyna? Ara asked. Lagi siyang nandoon. Makikita natin ang tamang oras, ma'am, Reyna assured her. Ang importante, alam ninyo kung ano ang hinahanap ninyo. Ngunit ang pagiging alerto ni Alex ay lalong tumaas. Isang araw, habang naglilinis si Reyna sa sala, nakita niya si Alex na nakikipag-usap sa isang security team. Nag-i-install sila ng mga bagong kamera sa bawat sulok ng mansyon at mayroong mga bagong guard na nagbabantay sa labas. Tumingin si Alex kay Reyna, ang kanyang mga mata ay matalim. Siguraduhin ninyong walang sino man ang makakapasok o makakalabas ng walang pahintulot. Alex commanded sa mga security guard. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng aking pamilya at ng aking mga lihim, Reyna thought sa kanyang isip. Alam ni Reyna na ang mga kamera na yon ay hindi lang para sa kaligtasan. Ito ay para kontrolin si Ara at para pigilan ang sino mang sumusubok na lumabas sa kanyang hawla. Nagring ang kanyang earpiece. Si Marcos. Reyna, mayroon akong impormasyon. Nakita namin ang isang abogado na nakikipagkita kay Alex. Isang top divorce lawyer. Marcos revealed. Mukhang naghahanda na si Alex para sa isang diborsyo. At sa tingin ko, gagawin niya ang lahat para makuha ang buong custody ng bata at mawala kay Ara ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Reyna. Ang plano ni Alex ay mas malala pa sa inaakala niya. Hindi lang kontrol, gusto niyang sirain si Ara. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis, sir, Reyna said. Ang kanyang boses ay puno ng urgency. Hindi natin pwedeng hayaan si Alex na gawin yan kay Ma'am Ara. Alam ko, Marcos said. Ngunit kailangan nating maging matalino. Isang maling galaw at talo tayo. Ngunit meron akong isang ideya. Kailangan nating hanapin ang dating katulong ni Alex. Mayroon kaming hinala na mayroon siyang alam. Ang dating katulong? Reyna asked. Oo, si Manang Elena. Bigla siyang nawala matapos ang isang insidente sa bahay ni Alex. Sa tingin namin, mayroon siyang nakita. At si Alex ang nagpatago sa kanya. Marcos explained. Kung makikita natin siya, baka magkaroon tayo ng malaking break. Napatingin si Reyna sa labas ng bintana, sa mga bagong kamera at mga guard. Alam niyang naghahanda na si Alex para sa isang digmaan at ang laban na ito ay hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kalayaan ni Ara. Ang bawat segundo ay tila isang nakamamatay na tunog sa isip ni Ara. Ang impormasyon mula kay Reyna tungkol sa plano ni Alex na makipaghiwalay at ang pagkuha ng buong kustodya sa bata ay nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos. Ngayon, isang umaga, dumating si Alex kasama ang isang matandang lalaki na may matalim na tingin at nakasuot ng mamahaling suit. Ang kilalang abogado sa diborsyo, si Attorney Ramirez. Ara, si Attorney Ramirez ang ating magiging abogado. Alex said, ang kanyang tinig ay malamig. Pag-uusapan natin ang mga detalye ng ating paghihiwalay. Pinilit ni Ara na magpanggap na malungkot at nalulumbay. Paghihiwalay? Alex, bakit? Huwag ka nang magkunwari, Ara. Alex sneered. Alam nating hindi na gumagana ang lahat. At sa kapakanan ng ating anak, kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay ng maaga at tiyakin na walang anumang gulo. Nagsimulang magsalita si Attorney Ramirez tungkol sa mga probisyon, ang mga ari-arian, ang mga bank account, at syempre,
ang kustodya ng bata. Batay sa aming nakalap na impormasyon, Attorney Ramirez said, ang kanyang boses ay walang anumang damdamin. Mayroon tayong matibay na kaso para sa buong kustodya. Ang ina ay nagpakita ng emosyonal na kawalang tatag. At sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya ang pinakamainam na mag-aalaga sa bata. Napakuyom ang kamao ni Ara sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Matapos ang pulong, sinubukan ni Ara na pumasok sa opisina ni Alex para kunin ang ilang mahahalagang dokumento na alam niyang itinago niya sa isang lihim na compartment. Ngunit ang mga bagong kamera ay tila nakatingin sa bawat galaw niya. Narinig niya ang boses ni Reyna sa kanyang likuran. "Ma'am, kailangan nating mag-ingat," Reyna whispered. "Ang mga kamera na yan ay konektado sa office ni Sir Alex at meron akong hinala na meron siyang live feed sa kanyang phone." "Pero kailangan ko ang mga yon, Reyna," Ara insisted. "Ang mga bank statements, ang mga legal documents na magpapatunay na may koneksyon si Alex sa mga illegal na transaksyon. Maghahanap tayo ng ibang paraan, ma'am," Reyna said. "Pero sa ngayon, kailangan nating maging pasensyosa." Isang araw, habang nasa hardin si Ara, nakita niya si Reyna na nakikipag-usap sa isang matandang babae. Ang matandang babae ay tila takot, ngunit pilit na nakikipag-usap kay Reyna. Alam ni Ara na ito ang dating katulong, si Manang Elena. Ang kanyang pag-asa ay lumakas. Ngunit ang pagmamadali ni Alex ay lalong tumitindi. Inanunsyo niya na magkakaroon sila ng isang malaking party sa mansyon. Isang charity gala para sa mga bata. Isang perpektong pagkakataon para ipakita ang kanilang masayang pamilya sa harap ng mata ng publiko. "Kailangan mong maging maganda, Ara," Alex said. Habang inihahanda ang kanyang suit, ang lahat ng mata ay nakatingin sa atin at ayaw kong magkaroon ng anumang kahihiyan. Sa gabi ng gala, ang mansyon ay napuno ng mga kilalang tao, mga politiko, mga negosyante, mga artista. Ang lahat ay nakangiti, nagkukunwari. Nagsuot si Ara ng isang mamahaling evening gown. Ang kanyang makeup ay perpekto, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay puno ng kaba. Inakay siya ni Alex sa gitna ng sala. Kinunan sila ng litrato ng mga reporter. Ngumiti si Alex, ang kanyang kamay ay nakahawak sa tiyan ni Ara, na tila isang maamong asawa. "Napakasaya ng aming pamilya," Alex announced sa harap ng kamera, "at kami ay nasasabik sa pagdating ng aming anak." Naramdaman ni Ara ang haplos ni Alex sa kanyang tiyan. Ang pagpapanggap na yon ay nagpukaw ng galit sa kanya. Habang umiikot sila sa mga bisita, sinadya ni Alex na ilagay si Ara sa mga sitwasyon kung saan siya ay masisiraan ng loob. "Nakita niyo ba kung gaano kadrama si Ara ngayon?" Alex whispered sa isang kaibigan. "Masyado siyang sensitibo dahil sa kanyang pagbubuntis." Pilit na ngumiti si Ara. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Biglang naramdaman ni Ara ang matinding sakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Isang matalim na sakit na parang sinasaksak siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napahawak siya sa mesa. "Alex," Ara whispered. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Masakit." Tumingin si Alex sa kanya. Ang kanyang mukha ay inis. "Ara, huwag kang mag-eskandalo. Maraming bisita." "Pero masakit talaga," Ara insisted. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit hindi siya pinansin ni Alex. "Mamaya na yan. Kailangan nating tapusin ang pakikipag-usap sa mga bisita." Nagsimulang umikot ang paningin ni Ara. Ang sakit ay lalong tumitindi. Naramdaman niya ang init sa pagitan ng kanyang mga hita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dugo. Napatingin siya kay Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Alex, dugo!"
Ara cried. Ang kanyang tinig ay halos sigaw. Ngunit si Alex, sa halip na mag-alala, ay galit na tumingin sa kanya. Ano? Alex whispered. Ang kanyang mukha ay nangingitim sa galit. Anong ginagawa mo, Ara? Hindi ito ang oras para sa drama. Masisira ang pangalan natin. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan. Nagsimulang bumulong ang mga tao. Nakita ni Ara ang mga mata ni Reyna sa kabilang dako ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nagsimulang dumaloy ang dugo sa kanyang mga hita. Ang sakit ay hindi na niya kayang tiisin. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ara? Narinig niya ang boses ni Reyna, puno ng pag-aalala. Ngunit huli na ang lahat. Napaupo si Ara sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, sa dugo na unti-unting kumakalat. Ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa, nawawala. Naging mabagal ang lahat. Ang pagbagsak ni Ara sa sahig, ang pulang kulay na unti-unting kumalat sa mamahaling marmol, ang mga bulong ng mga bisita na naging sigawan ng gulat, ang blangkong mukha ni Alex na puno ng inis, hindi pag-aalala. Ara! Sigaw ni Reyna, at sa isang iglap, nawala ang kanyang profesionalismo. Mula sa pagiging katulong, naging isang babaeng puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit kay Ara, dinuduluan ng mga bisita na nakatingin lang. Lumuhod siya sa tabi ni Ara, hinawakan ang kanyang pulso, mahina ang tibok. Kailangan niya ng ospital! Sigaw ni Reyna at tumingin kay Alex. Sir Alex, kailangan nating dalhin si Ma'am Ara sa ospital ngayon. Ngunit si Alex ay nakatayo lang doon, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong nangyayari dito, Reyna? Huwag kang mag-eskandalo. Masisira ang pangalan ko. Wala kayong pakialam sa buhay ng asawa ninyo at ng inyong anak? Reyna shouted. At sa sandaling iyon, nawala na ang kanyang pagpipigil. Sino ka para sumigaw sa akin? Alex roared at lumapit sa kanya. Ngunit bago pa man makalapit si Alex, mabilis na tumayo si Reyna. Ang kanyang mga mata ay naniningas. Ako po ang tao na magpapakita sa inyo ng katotohanan. Alex C. Reyna declared, at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso ni Ara at inakay patayo. Aalis kami dito. Ngunit hinarangan sila ng security guards. Bitawan niyo po si Ma'am. Huwag ninyo akong hahawakan, Reyna warned, at sa isang sipa, napatumba niya ang isang guard. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at sanay. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Nakita niya ang kakayahan ni Reyna. Hindi ito ang ordinaryong katulong. Anong nangyayari dito? Alex roared at nagsimulang mag-utos sa kanyang mga tauhan. Pigilan ninyo siya. Huwag ninyong hayaang umalis. Ngunit si Reyna, na may matinding determinasyon, ay nagawa pa ring akayin si Ara palabas ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa isang direksyon. Sa kaligtasan. Kailangan nating pumunta sa ospital, Reyna said kay Ara na halos mawalan ng malay. Anak ko. Ara whispered. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kakayanin natin ito, ma'am, Reyna assured her. Lalaban tayo. Nakarating sila sa isang taxi. Mabilis silang umalis habang ang mga security guard ni Alex ay nagsisimulang humabol. Sa ospital, agad na dinala si Ara sa emergency room. Si Reyna ay naiwan sa labas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napakasakit makita si Ara sa ganoong kalagayan. Ang kanyang misyon ay hindi lang para sa hustisya. Ito ay para sa babaeng ito na labis na nagdurusa. Nagring ang kanyang earpiece. Si Marcos. Reyna, anong nangyayari? Nakita namin ang footage mula sa mansyon. Nagkaroon ng gulo. Marcos' voice was frantic. Sir, nasa ospital po kami, Reyna reported,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsasangisay po si Ara at si Alex. Sir, nakita niya ang totoong kakayahan ko. Alam na niya na hindi ako ordinaryong katulong. Reyna, delikado ka na dyan. Si Alex ay galit na galit. Nakita namin na pinapabura niya ang lahat ng files sa kanyang computer. At iniutos niya na hanapin kayo. Marcos warned, kailangan mong umalis dyan. Hindi ko po pwedeng iwanan si Ma'am Ara, sir. Reyna insisted. Kailangan niya ako. Reyna, makinig ka. Marcos' voice was firm. Paparating na ang mga tauhan ni Alex dyan. Kukunin nila si Ara at ikaw. Kailangan mong magtago. Sa sandaling iyon, naririnig ni Reyna ang mga sirena ng pulis. Hindi ito ang mga pulis ni Marcos. Ito ay mga lokal na pulis. Malamang ay binayaran ni Alex. Sir, paparating na sila. Reyna whispered. Kailangan kong umalis. Pero, huwag kang mag-alala kay Ara. Marcos assured her. Mayroon akong ipapadala na tutulong sa kanya. Ang importante, ligtas ka. Kailangan natin ng matibay na ebidensya at ikaw ang tanging paraan para makuha iyon. Napatingin si Reyna sa pinto ng emergency room. Pilit niyang pinipigilan ang luha. Ayaw niyang iwanan si Ara, ngunit alam niyang kailangan niya para sa mas malaking laban. Opo, sir, Reyna said, at tumakbo palabas ng ospital. Hindi pa man siya nakakalayo, nakita niya ang mga pulis na pumasok sa ospital. Sumisigaw sila ng kanyang pangalan at ang pangalan ni Ara. Reyna Santos, Ara C., iniutos ng korte ang inyong pag-aresto. Sigaw ng isang pulis. Kinasuhan kayo ng kidnapping at attempted murder. Nanlaki ang mga mata ni Reyna. Sinisiraan na siya ni Alex. Sinusubukan niyang gawin silang mga kriminal. Nagpadala si Marcos ng isang text message. Hanapin mo si Manang Elena. Siya ang susi. Mabilis ka, Reyna. Nagsimulang tumakbo si Reyna. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at galit. Si Ara, ang bata. Ang lahat ay tila nawawala. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay hindi nawala. Mas lumakas pa. Hindi ito matatapos dito. Ito ay simula pa lang ng tunay na laban. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Ara. Kahit na nakahiga siya sa malambot na kama man buong ospital, ang kanyang puso ay parang binibiyak sa sakit. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit higit pa doon ang galit. Galit kay Alex. Galit sa lahat ng kasinungalingan. Isang matandang babaeng nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am Ara, kailangan po nating lumipat sa ibang kwarto. Mas magiging ligtas po kayo doon. Mayroon siyang kakaibang kaba, ngunit ang mukha ng nurse ay kalmado. Alam niyang ito ay utos ni Marcos. Inilipat si Ara sa isang pribadong kwarto sa dulo ng pasilidad, malayo sa mga pangunahing daanan. Ang kanyang cellphone ay naiwan sa lumang kwarto, ngunit may inabot sa kanya ang nurse na isang lumang burner phone. Galing po kay Detective Marcos, bulong ng nurse. Makinig po kayo sa kanyang instruksyon. Habang nakahiga si Ara, ang kanyang isip ay puno ng takot. Nasaan si Reyna? Ligtas ba siya? Bakit nangyari ito? Isang oras ang lumipas. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Reyna doon, hingal na hingal. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naniningas. Ma'am Ara, Reyna exclaimed at lumapit sa kanya. Ayos lang po ba kayo? Reyna, Ara cried at pilit na bumangon. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Ligtas po tayo pansamantala, Reyna said at umupo sa tabi niya. Pero hinahanap na tayo ni Alex. Kinakasuhan niya tayo ng kidnapping at attempted murder. Hindi siya pwedeng manalo, Ara declared. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi niya pwedeng sirain ang buhay ko at ang pangalan mo. Hindi po tayo papayag, ma'am, Reyna assured her. Kailangan nating bumangon at kailangan natin ang lahat ng ebidensya. Sa loob ng ilang oras,
Ibinahagi ni Reyna ang mga detalye ng kanyang pagtakas, ang tungkol sa pagpapabura ni Alex ng mga files at ang balita tungkol kay Manang Elena. Kailangan nating hanapin si Manang Elena, Reyna said. Siya ang susi. Meron siyang nakita at si Alex ang nagpatago sa kanya. Pero paano? Ara asked. Paano tayo makakalabas dito? Hinahanap tayo ni Alex at mahina pa ako. Isang tawag ang dumating sa burner phone, si Marcos. Reyna, Ara, nakikinig ba kayo? Marcos' voice was urgent. Mayroon akong inihandang safe house. Kailangan ninyong umalis sa ospital ngayon. Ipapadala ko ang isang van para sunduin kayo. Mabilis silang umalis sa ospital, nag-iingat sa bawat hakbang. Nakasuot ng mga simpleng damit, pilit na nagtatago ng kanilang mga mukha. Nakarating sila sa isang lumang bahay sa isang tahimik na lugar. Hindi ito mansyon, ngunit malinis at komportable. Ito ang safe house na inihanda ni Marcos. Doon, nagsimula ang kanilang pagpaplano. Base sa mga nakalap naming impormasyon, Reyna explained, habang inilalabas ang kanyang laptop, si Manang Elena ay nakatira sa isang probinsya sa Batangas at mayroon siyang kapatid na nagtatrabaho sa isang farm. Kailangan nating pumunta doon, Ara said. Kung ano man ang alam niya, kailangan nating malaman. Pero delikado, ma'am, Reyna warned. Baka may mga tauhan din ni Alex doon. Kailangan nating mag-ingat. Hindi ako natatakot, Ara said. Ang kanyang mga mata ay naniningas. Kung kailangan kong harapin si Alex, gagawin ko. Ang lahat ng pagdurusa ko, ang pagkawala ng anak ko, babayaran niya iyan. Nagsimulang tingnan ni Reyna ang mga footage mula sa kanyang mga kamera na hindi pa nabubura ni Alex. Ang mga video ng pang-aabuso, ang mga salita ni Alex. Nakita niyo po ito, ma'am? Reyna said habang itinuturo ang isang bahagi ng video. Ang technology na ito ay hindi lang basta video. Meron din itong voice analysis. Nakikita nito ang emosyon sa boses ng tao. At ang boses ni Alex sa mga video na ito ay puno ng galit at kontrol. Hindi lang basta normal na pagsasalita. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Kaya pala ang tinig niya ay tila may kakaibang lamig. Ito ay magiging matibay na ebidensya sa korte, Reyna explained. Ito ay magpapatunay na ang kanyang mga ginagawa ay sinasadya at puno ng emosyonal na pang-aabuso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensya, alam nilang malakas pa rin si Alex. Narinig nila ang balita sa TV. Isang malaking press conference na ginawa ni Alex. Ang aking asawa, si Ara C., ay kasalukuyang nawawala. Alex announced. Ang kanyang mukha ay malungkot, nagpapanggap na nag-aalala. At ang katulong namin, si Reyna Santos, ay pinaghihinalaang kinidnap siya. Umaasa ako na makikita sila ng batas. Ang aking pamilya ay nagdudusa at gusto kong makuha ang buong kustodya ng aming anak. Pinatay ni Ara ang TV. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kasinungalingan ni Alex ay walang katapusan. Hindi ko na kaya ito, Reyna, Ara whispered. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang lahat ng ito ay napakasakit. Ang pagkawala ng anak ko, ang kasinungalingan niya. Mamara, makinig po kayo, Reyna said at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi po madali ang laban na ito. Ngunit hindi po kayo nag-iisa. Nandito ako. At si Detective Marcos at si Manang Elena. Hindi po tayo papayag na manalo si Alex. Tumingin si Ara sa mga mata ni Reyna. Nakita niya ang lakas doon, ang determinasyon, isang matamis na haplos ang dumaloy sa kanyang puso. May tiwala ako sa iyo, Reyna, Ara said. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Gagawin ko ang lahat para sa katarungan. Ang silid ng korte ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay may nakaupo. Ang mga mata ay nakatingin sa gitna, sa mesa ng prosekusyon at depensa. Ang mga flash ng kamera ay naglilikha ng mga kislap habang ang mga reporter ay nakahanda sa kanilang mga notebooks. Nakatayo si Alex C.,
Matikas sa kanyang mamahaling suit, ang kanyang muka ay kalmado at tila walang kasalanan. Sa tabi niya ay si Attorney Ramirez, ang kanyang abogado na may kumpiyansang ngiti. Sa kabilang mesa, nakaupo si Era. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit matatag. Sa tabi niya ay si Reyna, na nakasuot ng simpleng blouse at pantalon. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatutok kay Alex. Sa likuran nila ay si Detective Marcos na may seryosong tingin. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Alex ang unang nagsalita. Iginagalang na hukom at sa mga miyembro ng hurado, Attorney Ramirez began. Ang boses niya ay malakas at malinaw. Ang kasong ito ay isang trahedya kung saan ang isang inosenteng asawa, si Alex C., ay biktima ng paninirang puri ng kanyang sariling asawa, si Ara C., at ng isang mapanlinlang na individual, si Reyna Santos. Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng kasinungalingan ni Alex, ang tungkol sa kidnapping, ang attempted murder, at ang emosyonal na kawalang tatag ni Ara. Ang lahat ay nakasulat sa kanyang script. Naramdaman ni Ara ang galit sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Pagkatapos ng depensa, oras na ng prosekusyon, tumayo si Detective Marcos, iginagalang na hukom, at sa mga miyembro ng hurado. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa paninirang puri, kundi sa paglantad ng katotohanan. Ang katotohanan ng pang-aabuso, ng pagtataksil, at ng krimen. Ang unang witness ay si Ara. Tumayo si Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tumayo siya sa witness stand at tiningnan si Alex ng diretsahan. Ma'am Ara, maaari po ba ninyong isalaysay ang inyong karanasan kay Alex Say? Tanong ng piskal. Sinimula ni Ara ang kanyang kwento. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang nagpapatuloy siya, nagiging matatag. Sinabi niya ang lahat, ang pang-aabuso, ang kontrol, ang pagtataksil sa IVF. Nakinig ang lahat ng tahimik. Nakita nila ang sakit sa mga mata ni Ara, ang galit. Ngunit nang subukan ni Alex na magsalita, pinigilan siya ng kanyang abogado. Lahat ng ito ay kasinungalingan, Alex shouted. Nasisiraan siya ng bait. Hindi dapat pakinggan ang kanyang mga salita. Order in the court, the judge commanded. Pagkatapos ng testimonya ni Ara, oras na para kay Reyna. Tumayo si Reyna sa witness stand. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ako po si Reyna Santos, isang undercover agent mula sa National Bureau of Investigation. Nagulat ang lahat, lalo na si Alex at Attorney Ramirez. Mayroon po kaming nakalap na mga ebidensya laban kay Alex Say, Reyna said. Nagsimulang ipresenta ni Reyna ang mga ebidensya. Ang mga footage mula sa mga hidden camera, ang mga video ng pang-aabuso, ang mga tunog ng mga pagbabanta ni Alex. Napakuyom ang kamao ni Alex. Ang kanyang mukha ay naging galit. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Alex roared. Dinamay ninyo pa ang aking asawa sa inyong mga kasinungalingan. Hindi po gawa-gawa, sir, Reyna said. Mayroon din po kaming voice analysis ng boses ni Alex Say. Ito po ay nagpapakita na ang kanyang mga salita ay puno ng galit, kontrol at pananakot na sumisira sa emosyonal na kalusugan ng biktima. Ipinakita ni Reyna ang chart ng voice analysis. Ang lahat ay kitang-kita. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Hindi niya inakala na may ganoong klase ng teknolohiya. Ngunit hindi pa tapos si Reyna. At mayroon pa po kaming isang saksing nakakita sa mga pang-aabuso ni Alex C., Reyna announced. Naglakad papasok sa korte si Manang Elena, ang dating katulong ni Alex. Nabasag ang katahimikan. Lahat ay nagulat. Lalo na si Alex. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Elena, ngunit matatag ang kanyang boses. Ako po si Elena Reyes, Manang Elena said. Ako po ang dating katulong ni Alex Say at nakita ko po ang lahat ng pang-aabuso niya kay Ma'am Ara. Narinig ko po ang mga sigaw niya, ang mga pagbabanta niya. At ako po ay pinilit niyang manahimik. Nagsimulang magsalita si Manang Elena.
tungkol sa mga nakita niya. Ang pagpapahiya ni Alex kay Ara, ang kanyang pagkontrol, ang kanyang pagbabanta. Nagsimulang mawala ng kontrol si Alex. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Sinisiraan ninyo ako!" Alex roared. "Mga kasinungalingan! Lahat ng ito ay kasinungalingan!" "Order in the court!" the judge commanded. Ngunit hindi na napigilan si Alex. Galit na galit siyang lumapit sa witness stand na tila susugurin si Manang Elena. "Hindi kayo pwedeng manalo," Alex shouted. "Ako si Alex C. Walang sino man ang makakatalo sa akin." Ngunit bago pa man niya marating si Manang Elena, mabilis na lumapit si Detective Marcos. "Alex C., ikaw ay inaresto sa kasong pang-aabuso, pagtatangka sa pagpatay at paninirang puri," Marcos declared. Nilabanan ni Alex ang mga pulis. Nagsimula siyang sumigaw, lumaban. "Hindi! Hindi ako guilty! Walang sino man ang makakaaresto sa akin!" Alex screamed. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Inilagay ng mga pulis ang posas sa kanya. Pilit pa rin siyang lumalaban, ngunit wala na siyang magagawa. Nakatayo si Ara at Reyna. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagod, ngunit meron ding kislap ng tagumpay. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang hustisya ay nakamit. 1 linggo ang lumipas matapos ang paglilitis. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Alex Sai ay naging headline sa buong bansa. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho at ang kanyang pangalan, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging kasing kahulugan ng kahihihiyan. Siya ay nahatulan ng matinding parusa at ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nabunyag sa lahat. Nakatanggap si Ara ng tawag mula kay Detective Marcos. "Nakahatulan na po si Alex C., Ma'am Ara," Marcos said. Ang boses niya ay maluwag. Ang kanyang abogado ay hindi na nakakita ng paraan para ipagtanggol siya. "Ang mga ebidensya ninyo, lalo na ang voice analysis at ang testimonya ni Manang Elena, ay napakalakas." Napakahigpit ang hawak ni Ara sa telepono. Ang luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng ginhawa, luha ng kalayaan. "Salamat po, Detective Marcos," Ara whispered. "Salamat po sa inyong lahat." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa isang upuan at naramdaman niya ang matinding pagod na matagal nang nakakubli sa kanya. Ang lahat ng bigat ay tila inalis sa kanyang mga balikat. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Reyna. "Ma'am Ara," Reyna said, at lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumayo si Ara at niyakap si Reyna ng mahigpit. "Salamat, Reyna. Salamat sa lahat." Niyakap din siya ni Reyna. "Hindi po kayo kailangang magpasalamat, ma'am. Ito po ang trabaho ko at higit pa doon, ito po ang karapatan ninyo." Sa sumunod na mga araw, nagsimulang magbago ang buhay ni Ara. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar. Hindi ito mansyon, ngunit ito ay payapa. Ito ang kanyang sariling espasyo. Sinimulan niyang linisin ang kanyang apartment. Ang bawat galaw ay puno ng pag-asa. Binili niya ang mga kailangan niya, mga simpleng gamit na nagpapasaya sa kanya. Isang araw, binuksan niya ang kanyang lumang sketchpad. Ang sketchpad na inakala niyang nawala na. At sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang magpinta, hindi na mga larawan ng kalungkutan o takot, kundi mga larawan ng mga bulaklak, ng mga bituin, ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Mga larawan na puno ng buhay at pag-asa. Bumisita si Reyna sa kanya, dala ang isang basket ng mga prutas. "Wow, Ma'am Ara!" Reyna exclaimed habang tinitingnan ang mga painting ni Ara. "Napakagaling niyo po palang magpinta." Ngumiti si Ara. "Matagal na iyang pangarap ko. Akala ko, patay na. Pero ngayon, bumalik na."
Hindi po kailanman mamatay ang pangarap, ma'am, Reyna said. Kailangan lang po nating hanapin ulit. Nagsimula silang magkwentuhan. Hindi na tungkol sa kaso ni Alex, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Ara ang tungkol sa pangarap ni Reyna na magkaroon ng sariling pamilya at ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Naging matalik na magkaibigan sina Ara at Reyna. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa biktima at tagapagligtas. Ito ay pagkakaisa ng dalawang babae na nagtulungan. Isang hapon, pumunta si Ara sa kanyang regular na check-up. Habang nakahiga siya sa ultrasound bed, nakita niya ang imahe ng kanyang anak sa screen. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Malusog po ang inyong anak, ma'am, sabi ng doktor. At lalaki po siya. Ngumiti si Ara. Isang lalaki. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at naramdaman niya ang sipa ng kanyang anak. Isang sipa na puno ng buhay, puno ng kinabukasan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, anak ko, Ara whispered. Lalaki ka sa isang mundo na puno ng pag-asa, hindi ng takot. Pag-uwi niya sa apartment, nakita niya ang isang sulat sa kanyang pintuan. Isang sulat mula sa hindi kilalang nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang drawing. Isang drawing ng isang lalaki na nakaposas, ngunit ang muka ay hindi naman si Alex. Ito ay isang simpleng drawing, ngunit mayroong kakaibang mensahe. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano ang ibig sabihin nito? Nakatayo si Reyna sa harap ng podium. Ang kanyang uniforme ay malinis at presko. Ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap niya ang kanyang commendation mula sa hepe ng National Bureau of Investigation. Kinilala ang kanyang katapangan, ang kanyang katalinuhan, at ang kanyang profesionalismo sa pagtupad ng kanyang undercover mission. Agent Santos, ipinagmamalaki ka ng buong ahensya, sabi ng hepe. Ang iyong dedikasyon ay nagsilbing inspirasyon sa ating lahat. Ngumiti si Reyna. Hindi ito ang mga papuri na kanyang hinahanap. Ang kanyang tunay na gantimpala ay ang pagbabago sa buhay ni Ara. Pagkatapos ng seremonya, kinuha ni Reyna ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Ara. Manganganak na po ako. Nasa ospital po kami. Agad na sumakay si Reyna sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang makarating doon. Nakarating siya sa ospital at mabilis na tumakbo sa kwarto ni Ara. Nandoon si Ara, nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng saya. At sa kanyang tabi ay isang maliit na sanggol na tutulog ng payapa. Reyna! Ara exclaimed at ngumiti. Siya si Leo. Lumapit si Reyna at tiningnan ng sanggol, isang malusog na lalaki. Ang kanyang puso ay napuno ng init. Napakaganda niya, Ma'am Ara, Reyna whispered, isang bagong pag-asa. Salamat sa iyo, Reyna, Ara said. Kung wala ka, hindi ito mangyayari. Umiling si Reyna. Hindi po, ma'am. Ang lakas ay nasa inyo. Ako po ay nagsilbing instrumento lang. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa hinaharap, ang mga plano ni Ara para kay Leo, ang kanyang mga pangarap na maging isang pintor. Isang araw, ipipinta ko siya, Ara said habang tinitingnan si Leo. Ang aking munting leyon, ang aking bagong simula. Ibinahagi rin ni Ara kay Reyna ang tungkol sa drawing na natanggap niya. Isang drawing ng isang lalaking nakaposas, ngunit hindi si Alex. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Ara asked. May iba pa bang tinatago si Alex? Ngumiti si Reyna. Hindi po natin alam, ma'am. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang hustisya ay hindi natatapos sa isang kaso. Ito ay patuloy na nagaganap. At ang bawat krimen ay may katumbas. Niyakap ni Reyna si Ara. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging matibay
na nabuo sa gitna ng unos at laban. Makalipas ang ilang buwan, nakita si Ara sa isang art gallery. Ang kanyang mga painting ay nakadisplay, puno ng kulay at buhay. Ang kanyang mga gawa ay nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa pagdurusa patungo sa pag-asa. Ang mga tao ay humahanga sa kanyang mga gawa. Nakita nila ang kaluluwa niya sa bawat brushstroke. Sino po ang inspirasyon ninyo sa mga painting na ito, Ma'am Ara? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Ara at tumingin kay Leo na masayang naglalaro sa isang sulok. Ang aking anak at ang lahat ng kababaihan na nakaranas ng pagdurusa, ngunit naglakas loob na lumaban. Sa kabilang banda, si Reyna ay nagtatrabaho sa kanyang opisina sa NBI. Ang kanyang desk ay puno ng mga bagong kaso. Ang kanyang mga mata ay matalas pa rin, ngunit meron na ngayong mas malalim na pag-unawa at pakikiramay. Nagring ang kanyang telepono. Isang bagong kaso, isang kaso ng pang-aabuso sa isang pamilya. Kinuha niya ang kanyang jacket at tumayo. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila. Ang hustisya ay hindi kailanman natutulog, Reyna murmured. At ang bawat dilim ay may katumbas na liwanag. Nilisan niya ang opisina, handa na sa panibagong laban. Ang laban para sa katotohanan. Ang laban para sa mga biktima. Ang laban para sa hustisya. Ang kwento ni Ara C. ng isang babae na nabuhay sa gitna ng kasinungalingan ay nagsilbing inspirasyon. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang paglaban, at ang kanyang pagbangon ay patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-asa ay mananatili. At sa bawat bagong umaga, merong pagkakataon para sa muling pagsilang.